Ayan na ang last glimpse natin sa Hanoi, Vietnam. Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! And last stop na natin. Ano na, mag-aayos na, magsasarado na tayo ng maleta. And guys, first time ang ating maleta ay walang laman. Ang kalahati. Sarado na natin ang ating baggage. Okay! Let's go! Say goodbye na sa ating Airbnb. I'm so happy. Ulit-ulit ko sinasabi kay Jello. Sobrang saya ko sa ating Hanoi vlog. And I'll be giving you a brief budget and tips pag dito kayo magta-travel. So, it's 7:25 now. 7:30. Book na tayo ng Grab. Going to the airport. It will take us around mga 45 minutes. 12 ang ating flight. So, see you guys later sa airport. Woo! Thank you so much. See you later. Guys, ganito ka-sweet ang aming cleaner, si Hoa. Guys, may notes pa siya dyan. We truly appreciate this Airbnb. Inalagaan talaga kami. Lagi siya nag-hello, good night, ingat kayo. So, yan. We showed some appreciation sa kanya. Ito na ate Airbnb. Boy. Goodbye sa aming Airbnb. Dito siya, guys. Super okay talaga, guys. I'll give you a review pa ulit, thoroughly, sa ating tips. So, nag-book na kami ng Grab. Ayan, guys, yung dumadaan sa train street. Oh, I'm gonna miss you. Ang ganda mo, Vietnam. Usually, pag dumadaan yung train, wala yung camera sa kamay ko. Oo. So, pumipikit na lang ako para na-click ko. Okay, nakakakay na tayo, guys, and it will take us 40 minutes going to the airport. Guys, ito ang next natin na gagawin sa pa-open tour. Ito yung mga double-decker na may tulugan. Welcome to Vietnam Airport, Noi Bai, Terminal 2. Ayan na ang last glimpse natin sa Hanoi, Vietnam. Nag-enjoy tayo. Sabi ni Jello, pumunta kami ditong milyonaryo. Uuwi kami. Wala zip. Sa Indi naman. Meron pa tayong pang souvenir. Meron pa natira dyan? Parang may 30,000. Ganon. 60 pesos. 60 pesos. Wala nang mamimili, guys. Pasok na tayo. Medyo maraming tao, guys. Tayo ngayon ay magpa-fly through Vietnam Air ulit. Hanapin lang natin kung saan ba tayong letter pipila. Pero naka-check-in na tayo, guys. Online check-in. So, ibababa na lang natin yung bagahe natin. Nasama kayo. Andito naman Vietnam Air. It's already 8:20 p.m. for our 12 midnight flight. Dito tayo, guys. Vietnam Air going to Manila. Dito. G12 daw. Ito, guys, ang pila. Good thing tayo ay 4 hours early sa ating flight para hindi naman tayo madaling-madali. Hindi pa tayo ng pila kasi naka-online check-in na ako. So, dito tayo. Yan. So, kapag nag-prompt sa inyo na pwede na kayo mag-online check-in, gawin nyo na agad para hindi na kayo pipila doon, guys. Dito na lang. Malapit na. Para ibababa nyo na yung luggage nyo kasi meron na tayong boarding pass.
Okay, yung kay Jello guys, 16 kilos out of 23, magaan. Ayan, Vietnam Air tayo for today. Yung akin naman, 14.9 lang out of 23. Who is she? Okay, very good guys. Less than 5 minutes, we got our boarding pass, yung printed. Meron din ako ng QR code na. So, I highly suggest guys that you do online check-in or else sasama kayong pumila sa may halo-halo na napapuntang Vietnam Air as well. So, departure na tayo in immigration. Then later, pag nakasettle, I'll be showing you ang airport pa. Jump pack tayo ngayon. Tapos, chika ko na sa inyo ang budget and tips. Okay? Hey guys! We're back and out from the immigration. Just wanna share with you na medyo may dami kayong tatanggalin kapag dito sa airport nila. Yung mga tray nila may hati, kalahati tatanggalin. Lalagay mo dun yung sapatos, lalagay mo yung jacket, tapos sa kabilang side, kailangan mong ilabas ang iyong cellphone, power bank, camera, laptop, iPad, a watch, kung yun, kailangan yung mga tanggalin yan guys. Ganon ang kanilang security. So yan, ito ang ating outfit. Kaya nakita tuloy nila ang kulay pink No, ko na medyas. Pero at least hindi butas this time. Hindi pa nakita ni Ate yun eh. Sila una nakakita. Hindi pa nakain. Shout out ko lang si Nico. Naalala niyo si Nico, yung kasama kong office mate ko sa Thailand. Parang nag-airport kami tapos pinatanggal yung sapatos guys. Wala siyang medyas. Sabi ko, yan na kayapak sa airport. So, yan guys, tayo ay sa gate number 30. Meron din silang mga shops dito. So, tayo 30 tayo. Turn left tayo from the, security gates. So, guys, kung kailangan nyo mamili ng last minute, may duty free sila. Perfume, cosmetics, ito na agad ang gate natin. So, it's now 8:45. Boarding time is at 11:11. Make a wish. Make a wish. Ito ang flight natin. Manila 30. Gate number 30. Maaga pa guys. Lakad muna tayo. Ito, lakad muna. Pasyal muna namin kayo kung ano pang pwede niyang makita. May mga souvenir shops din sila here inside the airport. Kung may mga pahabol pa kayong kailangan bilhin, tingnan natin yung binili natin kung magkano na ang presyo niya. Kapag dito nyo na siya sa airport, kukuhanin. Ito, for example, ito guys. Kanina binili natin to, diba, sa palengke. $12 na siya. Hala, talaga? $12, around 600 pesos na yung isa nito. Alam nyo ba guys, kung magkano ko nabili yan? Tinawaran ko. The usual 100 yon kapag sa convenience store. Pero kanina, natawaran ko siya around 66,000 dong or around 120 pesos. So, pag nasa airport na, times 5 na siya guys. So, kung pa kayo guys, 31, 32, 33, 34, 35, 36 gates dito. Diretso pa dito. Kamusta ka, Jello? Very okay. Not like before the chat. Yes. Nakasmile po siya sa ating Vietnam vlogs. Nakapahinga ako this time. Yes, talagang well-rested kami sa trip na to. So, thank you, Lord. Happy. Last time sabi ko, Yes, i-flashback natin somewhere dito. Kung anong hindi itsura. ako makangiti eh. Alam nyo ba, yung Vietnam vlog namin, Ho Chi Minh, last year si Jello, nakaupo talaga siyang pumila sa immigration. Ang haba pa naman ng pila doon. Hindi pa tayo nag-check-in noon. Oo, hindi kami nag-online check-in noon. So, kung ako sa inyo, mag-online check-in kayo agad-agad. Hanap tayo. Kakain ka ba? Hindi naman. Akala kakain ka kasi busog pa ako. Titingin lang kasi maaga pa. Yes, maaga pa guys. May 2 hours pa tayo before boarding time. Ipasyal muna namin kayo. Magchikahan tayo guys. Diba? Magandang umuwi ng rested. Kaya ka nga nagbabakasyon. Tapos walang masakit. Hindi natin nagamit ang mga gamot. Very good. Ito naman, sa harapan natin ang mga duty free. Ito, liquor. French fries ako. Sige. Pwede na card dito. Po. Oo nga, hindi tayo dito hindi tayo kumain ng, anong tawag doon? Fast food. Ay, ito guys, kapag masakit naman ang mga paa nyo, dahil marami tayong lakad, pwede tayong magpa-massage dyan sa massage chair. Okay. Dito naman, Heineken, no? Dito, kung na-miss nyo ang pho, ang presyo na dito guys, I think is naka-dollars na. Tama, ano? Heineken and Tiger, I miss you guys. Wow.
Yan ang aking trabaho dati. Sa Heineken. Heineken Silver at Tiger. Paparamdam balik na ba ako sa corporate? May mga naka-sale daw dito, guys. Tingnan natin kung dito magkano yung langka. Ito, guys. Yung binili nating langka. 6 USD. 300 pesos. Meron din, guys, yung bilhin namin kanina na chocolate. 8 USD, 400 na isa. Kanina, 160 pesos doon sa store. So, kanina nabili ko 180 pesos, 13 USD, around mga 600 pesos na yan. Oh guys, dahil super close tayo, gusto nyo mag-CR check. Ganito, CR nila, malinis. Ayan guys, nagtataasan lang ang sabutan ng bag. Sa katulad ko, maliit. So, ayan. Huwag na kayo sumama, ha? Tek lang. Guys, if you have kids, meron din sila dito na playground. Tapos dito naman on your left, very quiet lang. Ito, sweet gift. Kung may mga kailangan pa kayong regaluhan, uwian. May mga shops pa dito. Guys, nagtatawanan kami ni Jello. Kaya pala kanina, yung ate sa Dongshuan Market, galit na sa akin. Kasi pupunta ang airport, tapos ganito na yung presyuhan. Talagang kahit ako, galit na rin ako. Oo, guys, wag naman sa OA. Kayang tumawad, no? Pero pag sinabi, yun na yun. Kere na yun. Kasi ang pinapaano ni Joyce, yung parang chain discount or bulk discount wholesale. Kasi marami yan yung marami yung bibilin ko. Bibili ako ng kape, bibili ako ng mga dried prutas, yung mga langka, ganyan. Sabi ko, pag I buy more, can I get more discount? Sabi niya, mura na nga yun. Buti hindi hinampas sa kanya yung dried strawberries. May isang malaking dried strawberries. Oo, si ate. Pero, yung kaninang binila namin, mabait din yung kuya sa tabi. May konting mas discount pa. Nauna lang talaga ako na-entertain ni ate, tsaka na-i-plastic niya na kasi guys. So, aralin nyo doon kung ample time naman kayo. Tanong-tanong muna kayo bago nyo bilhin. So, ito tayo. Sa airport. Wala pa yung mga tao kanina. Di ba? Ang daming tao sa pila. Kami dito tahimik pa. Ayan, may mga chocolates din dito. May, yun. Coffee, Maru. Ito talaga guys, bibili ka talaga sa airport kapag emergency na lang na kailangan mong bilhin. But yun nga, kung may ilang araw kayo dito, bumili na kayo doon sa loob. Ay, ganito lang yung Starbucks, walang upuan. Medyo dulo siya guys. Pero feeling ko same na marketplace. Yes, bandang dulo. Siyempre tayo ay magsa Starbucks. Ay, wala na yung honeybee dito. Guys, what's nice dito, no, dahil nga ang Vietnam ay kilala sa kape, meron silang Vietnam only na available espresso, like yung kanilang coconut dolce, salted caramel, Asian dolce, yan. So, ikaw, anong orderin mo? Java chip ako. Java chip. Walang kamatayang Java chip. Ang cute ng holder nila dito ng Starbucks, ganyan. Pakita ko sa inyo. Kasi naalala ko, uminom na pala ako. Oo, guys. Sabi ko, bakit grande to? Sabi niya kanina, meron po bang 20? Sabi niya, yes, meron. Size? Okay, grande. Okay, one grande. Bigla nag-flashback sa akin. Oo, nag-coconut coffee niya. na ako. I-flashback natin. Si Jello today ay nag-coconut coffee 1, nag-coconut coffee 2, plus ito, Starbucks siya today. Ang presyo na nito guys ay $7. In dollars na pala dito. Tapos dito lang kami nakagamit ng credit card sa airport na guys. So again, money is king here in Vietnam. So dito bandang dulo may mga pagkain. Okay, na-reach na natin. Hanggang dulo, napakita na natin sa inyo kainan, souvenir shops, coffee shops. Yan, last minute hurrah and shopping dito sa Hanoi, Vietnam. Balik na tayo sa ating gate number 30.
For this video, isasama ko na rin sa episode na ito ang ating tips and budget sa ating vlog. So, I'll be categorizing it from pre-flight expenses, transportation, food, at miscellaneous. Miscellaneous meaning nun guys, ang ating mga ginastos na souvenir, yung mga kailangan natin bilhin sa convenience stores, and yung mga tickets natin na kinuha natin from Klook. So yan, start natin siya guys, and I'll be sharing with you na yung from day 1 to day 4 natin, complete na siya each and total. So for this trip guys, dahil alam naman namin this will be a budget-friendly trip, nag-share na kami ni Jello ng aming kaperahan. So yan, for pre-flight expenses, flight natin guys, ito talaga ang big chunk of money na nilabas natin. So, kasi 2 weeks prior lang naman kasi tayo nag-book. So, each guys, 15,000 ang aming travel. Ito, meron tayong kodigo dito. And then, travel tax, lagi naman yan, 1,620. Tapos sa Airbnb namin guys, mura naman, basically, generally, ang hotel at Airbnb sa Hanoi. Pero kami guys, 4 nights ang kinuha namin kasama yung hanggang kinabukasan sana. Kasi nga, late pa ang aming flight. Pero dahil may credit kami sa Airbnb, 1,060 lang ang binayaran namin. And then for eSIM sa akin ay 366 at SIM card kay Jello, 388. So yan ang ating pre-flight expense. And then ito na, yung ating day 1 to day 4 na food guys, ang ginastos natin. Kaming dalawa na ito is only 4,840. Technically, 1,200 each lang per day. And then, transportation, ito naman, mostly ang ginamit namin is GrabCar. That's 2,358. Kasama na dun guys yung aming Grab to and from the airport. And then next guys, ang mga miscellaneous etc. So, pasalubong, yung mga bus tickets, and then yung mga activities tickets, from day 1 to day 4, it's at 6,847. So yun guys, sabi ko nga sa inyo, isang tips din sa inyo is yung pasalubong talaga, hindi yung mamalayan, big chunk yan ng ibang gagastusin nyo. So, okay, ito na. I'll be sharing with you ang expense namin without the pre-flight expenses. So, in total, ginastos namin for food, transportation, and miscellaneous, 14,045 pesos or 7,022.50 each lang. Imagine niyo, 4 na araw na kayo dito noon, may pasalubong na kayo, nakapag-travel na kayo sa Halong Bay, guys. Ganun lang kamura. So, kung ito total natin, ang total gastos namin kasama na yung pre-flight expenses, it's at 49,076 pesos or 24,538 pesos each. Yun guys, kung ima-minus nyo yung flight namin na 15,000, ang ginastos lang namin is at 9,000 pesos guys. So, ang ipapayo ko sa inyo, ito na. Ipasok na natin ang ating mga tips when you're gonna visit Hanoi, Vietnam, which I really recommend that you do. So, ito guys, sa flight, since kami, ang flight na kinukuha kasi namin really depends on our schedule 2 weeks prior, the usual, kaya tayo napamahal. So, ako ngayon, dahil nga isa na sa mga love kong countries to go to is Vietnam. Kapag may nakita akong piso sale sa Vietnam, sa Hanoi specifically, i-go ko yan. So, imagine niyo, ang ginastos namin is 9,000. Mag-add ka ng 5,000, 6,000 pesos na flight, guys. In 15,000, kaya mo nang pumunta dito. So, kung nag-aabang-abang at mahaba ang pasensya mong tumingin ng piso sale at may malilive ka sa iyong work, push mo na yan. And then next naman, na tip natin is the hotel. I highly suggest that you go and stay at Old Quarter. Kami guys, doon kami nagstay at walkable talaga ang areas for food, for activities. So, stay nyo yan. And then, don't forget to use my Klook code, JoyChiKlook, when booking your hotel and activity. You'll get 5% discount sa mga first-timers na gagamit and 3% discount naman. Yun guys, malaking bagay na rin yun dahil mura nga dito yung madi-discount nyo noon, maa-allot nyo para sa inyong ibang activities or inyong food. Next naman guys, for transportation, I highly suggest kung mag-isa kayo, you can use Grab Bike, your motorcycle, or Grab Car kung may kasama kayo. So imagine niyo, usually yung trip namin 72 pesos, dalawa na kami ni Jello. What more kung 4 pa kayong maghahati-hati. Sobrang sulit na yon.
Tapos guys, kailangan nyo lang rin maging aware and alert kasi minsan yung mga taxi na meter, yun lang, minsan nadodoble, natitriple. So, para kampante at peace kayo, mag-book na lang kayo through Grab. Next naman guys is to wear comfortable clothes and shoes, especially sa kanilang weather. So yun guys, kung hindi nyo pa alam, ang Hanoi, Vietnam guys is at the northern side of Vietnam. So dito guys, meron silang 4 na climate, 4 na weather, summer, spring, autumn, and winter. So kung pupunta kayo dito ng winter, bring your jackets. Kapag summer naman, bring comfortable clothes and extra clothes. Kung pawisin kayo katulad namin, kakailanganin nyo mag-freshen up talaga or magpalit para hindi kayo matuyuan ng pawis. Next naman guys, na tip ko for you is to bring cash. Ito na. During our stay, wala kaming nagamitan ng ATM, guys. So, cash is king. Like I always tell you. So, mag-withdraw na kayo. Kung wala talaga kayong pera from the very beginning like us, diba? Kasi kami may magagamit pa kami towards sa aming trip sa city. Mag-withdraw na kayo sa kanilang ATM sa airport. So, may charge lang yun around 120 pesos. Okay na yun than changing your money sa mga currency exchange nila. So, yun. And then, plan ahead. Do your itinerary. Like I always tell you, maganda yung Old Quarter area. So, kung ano yung mga malalapit na areas, aralin nyo na para efficient sa oras nyo. Kayang lakarin, hindi nyo na kailangan mag-grab, tipid. So, for the temples naman, ang natutunan natin for today, kanina yung mga activities natin, kaninang umaga, if you're gonna visit temples, wear proper clothes, wear formal clothes since it's a place to worship. Huwag kayong mag-sleeveless, huwag kayong mag-short shorts, yung decente tayo manamit para sa worship place. Know the schedule also para hindi katulad namin kanina sa Tran Quoc Pagoda na sarado yung oras ng dating namin. So, ito naman, may cons din syempre sa pagta-travel pero konting-konti lang ito. Yun nga guys, when it comes to weather, you bring your umbrella. Magdala kayo ng mga fan nyo, electric fan na mini and proper clothes. Yun, depends on the weather. Like I told you earlier, kung mainit, yun, mag-wear kayo ng maninipis. And then kapag winter naman, you wear yung mga jackets nyo, diba? So, kailangan nyo ng budgetarian place for winter. Hanoi is the best place for you guys. And then, basically yun lang. Ito, lagi-lagi ko namang sinasabi sa inyo. When you travel, be vigilant anywhere. Yun guys, kami naman, sa experience namin ni Jello, kaming dalawa, safe naman ang feel namin. Nakapaglabas naman kami ng gadgets. Naiiwan ko naman kapag mag-vlog kami. Pero kahit saang bansa naman, you need to be aware of the places you are in. So, yun. Ano naman guys, alert, alagaan ang mga gamit, tingin-tingin. So, yan, naririnig nyo na ating mga kababayan. Nagchichikahan na kasi nasa gates na kami guys. So, kung may comment pa kayo and questions regarding Hanoi, yun, which I really love. Sobrang kami ni Jello, na-rest kami sa aming travel ngayon. Sana na-enjoy nyo rin kung paano natin in-edit ang ating vlogs ngayong ating Vietnam vlogs. Mas natuto tayo, mas na-enjoy natin. Diba, hindi ko na kayo naisama sa talagang chika time at paglalakad. Nakita nyo talaga kung paano namin nakita as much as possible, as much as how we can show you the views of Hanoi. Ayun, sana natuwa kayo. Ganun namin natuwa i-edit ang mga episodes na ito. So, ayan. In an hour, mga hour, 15 minutes will be boarding na. So, i-show ko naman sa inyo ang Vietnam Airlines. Kung naghahanap kayo ng airlines to try, ito ang kanilang flagship carrier. Kung anong kakainin, anong experience sa customer service, i-chika ko naman yan sa inyo later. Hello guys, it's 11:25 now. 10 minutes after ng time talaga namin for boarding. Pero ayan, nagsa-start na. Zone 1, 2, 3 kami, zone 4 pa kami. So, dito muna tayo. Parang hindi naman full, pero yung airplane natin guys again is 3-3 lang siya and then 2-2 sa mga naka-business class. Okay, it's time to go home. We'll be going home with a smile
big smile. Ako, inspired ako. Kasi ibang atake ng vlogs eh. Ikaw? Inspire siya mag-book na naman kayo. Hindi. Sabi ko nga kanina habang nandun kami, niisip ko, kaya na naman kaya mangangatian pa ako para mag-book. Sabi ko, parang ngayon busog pa kasi yung chan ko guys eh, sa lahat ng kinain natin. So, busog pa, masaya pa, inspired pa tayo. Pero, may nakaschedule kasi tayong mga trips na by the end of this year. Meron tayong Thailand dahil may attendan tayong kasal at may Taiwan din tayo. Baka doon tayo magpasko dahil si Jello ay may takbo. So, may isa kaming kinakanta-kanta na Puro travel. letter T, parang Thailand, Taipei, San- Tokyo. Ay, Yan na. Ayan na. Combo, no? Pwede. Sa Thailand nila, puro T. Oo. Sabi, hindi ko pa sana sasabihin, pero parang, parang papunta tayong ganun, namimiss na. God's perfect time. Yes, in God's perfect time and His provision, i-pray natin yan dahil parang miss nyo nang mag-Japan na. Pwede, sige. Tayo? Magtrabaho tayong mabuti. May mga exciting tayong projects na answer bago tayo makauwi. So, sana magtuloy-tuloy. Ito na. For today, again, we're riding Vietnam Air. Okay, so here guys, ang sa mga business again. Ito yung plane natin. Hey guys, we are settled and of course we're here at the window seat again. Magpaalam tayo sa Vietnam. I'll be sharing with you later kung ano yung mga kakainin natin. Same naman nung pagpunta natin yung plane. Yung food na lang. Doon na tayo mag-iba. So, babalikan kayo doon. Okay guys, binigyan na tayo ng breakfast. Let's get noodles guys. Fish na ako kaya nga lang kanin. Kain tayo guys. I'll show you what makakainin natin. I-wash muna tayo ng hands. Nagbigay sila sa natin ng wet wipes. Here's our food guys. May bread. Meron tayong banana. Then meron tayong butter for the bread. Light meal lang tayo since it's now 12:35 a.m. tayo magmi-midnight snacking sa Himpapawid. Kain tayo ng beef with noodles. Ayan siya. And then guys, drink. Sana may sparkling water. Ang wish ko lang guys ngayon ay wag akong matapunan dahil red sauce siya at tayo ay naka-white. Yan. Sparkling water. Oo nga ay hindi niya pa binigay sa akin yung buong can. Cheers. Kain tayo. It's natin. Hindi spicy. Red sauce lang. Nabasa from yesterday. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. So yeah, tayong inspired ngayon.
and very grateful sa mga door na mag-o-open pa lang sa atin kahit hindi pa dumadating guys. I-thank you nyo na yan kasi sa right time ibibigay yan sa'yo ni Lord. So ayan, basa na tayo. Magbasa na tayo guys, and I will see you in Manila. And we are back to Manila. Hello guys! One of the first tayo na nakalabas sa immigration. So tayong Pilipina, doon tayo sa may scanning. So what you need to do sa mga una guys na magta-try nun kasi yung iba hindi nababasa. Yung boarding pass una nyo ilalagay is paskan nyo siya sa leftmost part. Tapos yung passport ang susunod. Tapos pipicture na kayo. And then don't forget to do your e-gov travel guys. Ngayon, una tayo. Yes, podium finisher kami guys dati kasi nakalimutan ko gawin yung e-gov. So don't forget to do your e-gov at least 72 hours of your flight. Guys, anong masasabi natin? The flight was so smooth. Tapos nakalimutan ko palang i-chika sa inyo. Yung Airbnb namin sobrang highly appreciated. Imagine niyo, credits na nga ang ginamit namin sa Airbnb na points. Muna namin nakuha pero yung service guys sobrang top notch. Sobrang bait ni Hua. Hindi niya maiintindihan to guys. Pero if you're gonna stay sa Airbnb namin dun sa Vic Homestay Apartments, yung buong building na yon, very good. Very good ang service nila dun. I highly recommend it. New towels every day. Tapos, water also, they serve it. Tapos, nag-good morning, good night, at nagsasabi ng mga pangangailangan nyo doon si Hua. So, ayun, parang as an Airbnb owner, ganun pala. Ganun ang standard namin. Talagang mapapaiwan ka ng appreciation token sa kanila sa ganda ng service. So, ayun lang naman. Hope you like our series for Hanoi, Vietnam. Sobrang na-happy kami sa travel na ito. Ang landing ng Vietnam Airlines, very smooth. Masarap din yung pagkain. Good ang service. Nakatulog tayo. Tapos, as red-eye flight tayo, patay ang ilaw. Okay naman. Very good. So, hihintayin lang tayo ng bagahe natin and uuwi lang naman tayo sa bahay. Ikaw, kamusta ka? Sarap ng tulog ko guys. All the time. Hindi ko naramdaman na ano. No, smooth, no? Oh, super. Walang turbulence, guys. So, maganda. Thank you, Lord, for this day and this trip and this travel and the provision and opportunities. Maraming salamat po and maraming salamat sa inyo for watching our vlogs. Ayun, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts. Comment nyo ang favorite part nyo sa ating Hanoi vlogs and ayun, itag nyo tayo kung may mga napuntahan kayong galing sa itinerary natin. And kung may questions kayo, feel free and I would love to help you guys to give tips and guides sa yung next travel. So, I'll see you on the next one. Abangan kung saan tayo next pupunta. Bye!